Ngayon, switch on natin. Oh, may ilaw. Maaring tumaas yung biasing nito. Nakakalas na, pero nakasignal pa rin, no? Nakasignal pa rin siya. Ibig sabihin, may turbulence na CW15. Okay, shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Dalawa itong dinala rito sa atin eh. Yung isa naman, crown na, basta yung isang crown. Tapos ito, galing parang antipolo yata kung di ako nagkamali. Inuulit ko, maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Turbulence CW15. And transformer, yan yung capacitor niya. Ito yung board niya. Ang issue, ang haba ng pinasa sa akin na picture ni Bossing tungkol sa issue eh. Ngayon, tayo na lang gagawa ng diskarte. Basta mapagana natin siya. Ito, nakakalas na ito. Kasi itong channel 1, malamang siguro may problema yan. Ngayon, channel 2, nakakonect. Ngayon, ipa-plug in natin. Tingnan natin. Pero meron siyang binanggit dito na parang umiinit yata. Yung channel 1 siguro. Okay. Yeah. Ayan. Ngayon, plug in natin dito sa may wagang plug natin. Okay. Yung start nito ay hindi siya yung rocker. Ano tawag yung switch na yan? Ito, kwanto eh. Post start ito eh. Tuck switch. Okay. Nag-on kaso nakasignal siya. Yan o, nakasignal. Kapag ganyan ay may problema. Wag na natin tuloy. May problema yan kapag ganyan. Tanggalin muna natin to. Okay. Tanggalin natin to. Tanggalin ko muna yung channel 2. Balik natin tong channel 1. Okay, bali ito. Naibalik ko na yung channel 1. Binunot ko yung channel 2. Okay, ito. Ngayon, switch on natin. Oh, may ilaw. Maaring tumaas yung biasing nito. Maaring tumaas to, kaya umiilaw siya. May ilaw, ulitin natin, no? Ano, mapugak-pugak. Ngayon, ang gagawin natin, i-fix bias natin to. May mga vlog ako nito. Marami na akong na-vlog nito kung paano ko siya i-fix bias. Okay, kaya natin i-fix bias to. Ngayon, ang problema sa channel 2, okay, tingnan nyo. Nakakalas na, pero nakasignal pa rin, no? Nakasignal pa rin siya. Ibig sabihin, meron pang ibang problema. Bago natin bunutin yung board na yan, promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng YouTube channel natin, pa-subscribe naman. And then, pinutin mo yung bell button sa gilid. Select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay, kakalasin ko na yung board. Nabaklas ko na yung channel 1. Focus muna tayo sa channel 1. Ngayon, ang output pa lang na ginamit dito ay kwanto NGW0302 and then 0281. Angas talaga ng turbulence, no? Shoutout kay Bossing Wilson Magtanong. Okay? Skyjam Electronics And then ito yung board niya. Ngayon, dahil matagal na akong nakapaggawa ng turbulence, ngayon na lang ulit. And then hindi ko rin nalista yung mga fixed bias ko dati. Ngayon, mangula tayo nito. Ang ginamit na trimmer dito is 302. Mapapansin nyo, 302 yan. Ayan, 302. Okay, 302. 3K, meaning 3K. Ngayon, ang bias na gagamitin natin, try natin 2.7K. Try natin sa 2.7. Hindi ko na kasi nalista eh. Hindi ko nalista. Ngayon, pag nakuha ko to, ililista ko na para sa sunod, hindi na ako mahirapan. Ito yung cutter. Cutterin natin. Okay. Yan. Tapos, pwede nyong diretsong cutter, pwede nyong uga-ugain. O, yan o, napakadali lang o. Ito, subok lang naman ito. Susubukan ko muna siyang i-fix bias. Once na magiging okay yan, di ba, okay, biasing lang. Tsaka tayo magpasada dito sa may isang channel. Ngayon, nakalas na natin to. Pasensya na kayo sa kamay natin ha. Kakatapos ko lang gumawa ng, yung Battle 12 na speaker, tapos isang 10T na 18. Kaya, ganun talaga, marumi talaga yung kamay mo kapag
gumagawa ka ng speaker kasi rugby mandikit. Pasensya na. Focus lang kayo sa gawa, wag sa kamay natin. Okay? Ang lalagyan na pa rin natin dito ay gilid-gilid pa rin naman. Gilid-gilid. Ito, gilid-gilid. Salangan natin ng 2.7. Nalagyan na natin ng fix ito. 2.7. Ayan, red, violet, red. Okay? Ngayon, balik natin. Tingnan natin kung ano magiging kalabasan niya. Magpupugak-pugak pa ba yung ilaw natin or hindi na. Binalik ko na yung board. Yan, nakabalik na to. Ayan. Okay. Kuhan muna natin. Pwesto lang muna natin tong speaker out. Ngayon, itong channel to, naka-standby pa rin to. Nakahang pa rin ha. Pero dapat magbababa yung signal dito. Nakapagtataka, naka-signal pa rin na wala nang supply. Okay? Switch natin. Pansinin nyo yung ilaw ha. Wala na oh. Diba? Nag-normal na yan. Ito oh, nakailaw pa rin yung signal oh. Okay, nag-normal na yung channel 1. Mukhang nadali natin. At pagkakatanda ko, 2.7 talaga yung gamit ko dyan eh. Tayo natin bumaba itong protect. Yun lang, mukhang hindi bumababa yung protect. Oh, ka-protect pa rin siya. Diba? Pero sukat tayo ng biasing. Focus tayo sa may bias niya muna. Baliktad. Meron namang bias eh. Baliktad lang. Okay. Dito. Oh, yun oh. Sa pool oh. Mga magpo 0.26. Ayan. Okay na yan. Ngayon, problemahin natin kung bakit ayaw bumaba yung protect. Yan oh. Oo. Yung isa naman, naka-signal. Okay? Pero nag-normal yung biasing. Ngayon, karasin natin to, tapos i-fix na rin natin. Kung ano yung ginamit natin na bias dito, yun din gagawin natin dito. I-fix na natin to. 2.7K. Ayan. Nahanap ko dito kung may nasunog o ano man. Parang wala naman. Ngayon, balik na natin to. Balik muna natin. Tapos troubleshoot tayo ng troubleshoot nito. Kailangan mapatino muna natin yung bias para wala na tayo ibang pagdudadaan ba. Okay? Naibalik ko na yung board. Hindi bumaba yung protect. Ganun pa rin, nakasignal. And then, walang bias dito. Mukhang na-open yung fuse ah. Hindi ko na-check yung fuse eh. Kailangan ipakita ko muna sa inyo ah. Ito siya oh. Wala oh. Walang bias. Ibig sabihin, may problema yan. Okay? Punutin natin ulit. Naka-fault siya oh. May ilaw. Ibig sabihin may problema. Oh. Dapat ganito siya normal. Parang sa CA. Ibig sabihin may problema yan. Baka may nadali na output or MOSFET to. Kinalas natin ulit. Tapos meron ngang shorted. Pambira na yan oh. Hindi tayo nag-check kasi agad eh. Akala natin walang bumigay. Open itong fuse na isa oh. Ito open to. Ayan open. Kapag na-open yan, sigurado may sira yan. Ito good yung fuse dito. Ngayon, punta tayo sa may kunya, sa may fast recovery diode natin ha. Okay, kung may shorted. Okay, ito shorted to ah. Dito bakang short din, i-reverse natin. Dito sa kabila, reverse. Parehas may sira na output. Mambihira na yan. Ngayon, iangat natin. Ito lang yung angat natin oh. Yung mga emitter lang or sa mga blocky lang. Iangat natin lahat yan para makapag-check tayo kung ilang piraso yung output na nadali. And then dito, na-check ko naman ito lang MOSFET. Buo ito. Na-check ko yung mga MOSFET niya. Buo. Okay? Pinutol na natin lahat ng emitter niya. Ngayon, meron tayong nasagap na sira. Tag-isang pares. Ito dito. Tapos, ito. Ngayon, ito siya. Okay, check natin. Ito lang ha. Yung sira na lang ipapakita ko sa inyo. Itong side na to. Okay, short ito. May shortage siya. Reverse natin. Kahit i-reverse mo, diretso pa rin yung galaw ng tester. Ayan, oh. Okay? Short. Value niyan is 0302 yan. Tapos itong isa sa may kabilang side kasi kabilaan. Pares siya.
Okay, ito. Yan, ito. Nalagyan ko ng tanda. Nalagyan ko ng ikis. Okay. Ayan, shorted oh. Okay, short. Okay. Yung ito, dapat ganyan lang yung galaw nyo. Magpo-forward siya or hindi gagalaw. Okay, yan siya oh. Ayan. Ngayon, kalasin natin yan. Kapag nakalas natin yan, saka sukatan itong yung plastic carrier diode kung may shorted pa. Okay, kalasin natin. Nagdagdag na tayo ng output. Binalik natin lahat ng bloke ah. Ayan, binalik natin. May na-open na isa. Ito siya oh. Na-open ito. 0.25. 0.25, 0.33, 0.47, pwede yan. 0.15. Ngayon, ito, pinalta natin ito. Yan. Tapos, nagdagdag na rin tayo ng output. Kompleto na to. Ito, hindi pala nahinang to. Ito to, hindi pala nahinang to. NGW 0281 tsaka 0302 to. Okay, ito yung isa. Saan ba yung isa? Ito to. Okay, hindi pala nahinang tong isa. Tapos, pinalitan ko na yung fuse. Wala tayong ceramic fuse. Ang pinalit natin is glass fuse. Okay na naman yan. Angin ko yung output, tapos balik natin. Balik na natin yung board. Yan, nakasalpak na yan. Ngayon, switch on. Oh, nawala na yung signal, oh. Nawala na. Natin kung magno-normal. Oh, nag-normal yung channel 2. Yung channel 1 naiwan, oh. Naiwan yung protect talaga ng channel 1, ah. Pero normal yung bias. Masama kung hindi nagbaba sa may relay niya. Okay, sige lang, ah. Try pa rin natin. Ngayon, sukatan natin ng biasing muna. Kung may biasing na tong channel 2. Okay, ito yung dinagdag natin, ah. Op, delikado. Ah, okay. Meron na. Hello. 0.26. Normal na yung bias niyan eh. Pero dito ayaw bumaba. Ito gagana na to once na nilagyan ng audio to. Patinuin muna natin yung kabila. Bakit naka-protect pa rin siya? Okay, binunot natin to. Ngayon, switch on natin. Okay, ulit. Tingnan natin kung kung bababa yung protect niya. Wala, ayaw. Baka may problema sa may relay section. Wala, ayaw talaga oh. Dapat magti-trigger na yan or magbababa na yung ilaw dyan. Tapos itong isa, sige nga, parang hindi naman nag-trigger to dito. Ulitin natin. Switch on. Papain ko to. Parang hindi rin ito pumapalo oh. O, tick na yan. O, sira yung relay. Ulit. Wala, ito nagtitrigger ang relay. Ito hindi. Mukhang dumikit na yan. Ulitin natin. Ayan ang masama kapag nasira yung relay. Magbabaklas tayo ng board niyan. Pambihira oh. Ulit. Wala, hindi talaga. Hindi talaga nagre-relay. Wala, hindi talaga nagre-relay. Pero normal na siya oh. Ito naman nag-relay pero umilaw. Bayan. Hindi na lang ko sa bahay yung board. Yung channel 2 lang to yung ayaw mag-relay. Ang problema, hindi ko naman nadala yung tester. Pambira na yan oh. Ngayon ito binaklas ko na yung relay niya. Hindi natin malaman kung nakakontak ba siya or hindi. Basta papalitan na lang natin actual. Okay. Ito yung relay niya. Ito yung papalit natin. Broadway ito. 24 volts. Yan, ito naman 5 pin to. Pinuto lang natin itong isang pin dito. Okay, palit natin to. Ayan. Tapos doon na lang natin malaman bukas ulit sa may shop. Importante, mapalitan natin. Okay, palitan na natin to ah. Yan, 24 volts Broadway ang papalit natin. Pinalitan ko na ng kwanto ah. Ng relay, Broadway nalagay natin oh. Yan, Broadway to. Ito yung stock sa may kabila. Ngayon, yung isa pang trouble ay pag-isahin na lang natin. Yung isa pang trouble, ano ba yun? Ay nakaprotect dito ah. Nagpo-protect yung kabilang channel. Ito siya oh. Ito yung protect niyan. Kalang ah. Ito.
Pakita ko sa inyo. Wala tayong dalang tester kagabi. Okay, itong sakit na to, ito, natanggal lang yung pinakasakit. Itong sakit na to ay galing to sa may transformer, papuntang protect yan. Papuntang protect dito. Ayan, papunta dito yan. Kung titesterin mo to, saan ba yun? Ay, ito. Testerin natin to, ha. Papunta siya dito. Mapapansin nyo, yan. Tapos yung kabilang side, papunta dito yan. Okay? Yan. Tapos kapag i-check mo to, normally open or close ito eh. Tingnan natin kung ano to. Okay, no open to. Normally open to dapat. Ito, normally open. Ito yung side na good na to. Na-repair na natin to. Kumbaga, really lang pinalitan natin. Ito yung thermal sensor niya. Ito to. Oh, normally open siya. Dapat wala siyang palo. Magkakaroon ng palo yan kapag sobrang init na. Kapag sobrang init na, magsasarado yan. Magkuklose yan. Ngayon, magkakaroon ng continuity. Ito, naka-normally open tawag dito. Yan, normally open to. Ayan, wala ah. Ngayon, pansinin nyo yung isang channel. Pansinin nyo itong isang channel. Ikutin natin yung saan nakapwesto. Kala nga, ayusin natin. Okay. Ngayon, ito naman yung isang, hindi na makita ah. Okay, yan. Ito naman yung isang sensor. Tingnan, pansinin. Ito, tusukin natin. Okay, nagnormal na. Kapon, kwanto eh. Ito, short talaga siya. Oo. Ayan, pansinin nyo ha. H90. Okay, meron siyang continuity oh. Nagsarado siya, close. Hindi ko alam kung pinalitan. Malamang hindi naman pinalitan siguro to. Parang hindi naman ginalaw pa eh. Baliktad sila, close siya. Pares lang yan ha. Yan, pansinin nyo oh. Yan, 0.95. Tapos itong isa, pares lang oh, 0.95 din yan oh. Pero magkaiba, di ba? Dapat normally open yan, hindi magko-close yan. Kapag nag-close yan, magsa-sign ng protect dito yan. Mag-indicate ng protect. Okay? Wala na oh. Naka-short siya oh. Ngayon, ang gagawin natin, tanggalin natin yan. Hanap tayo ng sensor na pamalit. Okay? Pinalitan natin. Sikanan lang to. Galing din sa ibang mga power amp lang. Yan, same value lang, 95 degree. Ngayon, tingnan nyo. Bira lang din ako mag-stock nito eh, kasi bira lang masira to. Ayan, open siya oh. Dapat mag-open yan. Tapos, kapag sobrang init yan, saka magko-close. Okay, saka siya magko-close. Sa sunod na lang, gawa natin ng video siguro yan, short video, kung paano yung gumana yung sensor ng normally open and then normally close siya. Okay? Ngayon, balik natin yung board. Okay, bali, eto na. Naibalik na natin yung dalawang board. Okay, hindi na tayo magsukat ng biasing nito kasi kung na yun eh, naka-fix na eh. Okay na yung bias naman na nilagay natin eh. 2.7K yun. Ngayon, switch on natin. Pansinin nyo ah. Kapon ito, ayaw bumaba to. Ayaw bumaba yung protect. Ayun, nag-trigger na rin. Dalawang relay. Kapon, isang relay lang din yun. Naka-protect pa. Oh, nawala na. Naging normal na siya oh. Diba? Ulitin natin. Naging normal na dito. Nawala na yung protect parehas. Dito naman tayo sa relay. Pansinin nyo. Or pakinggan nyo. Marinig naman sa mic natin yan eh. On natin. Yun oh. Diba? Gumagana na lahat ng relay. Okay. Ngayon maglalagay ako ng speaker and then audio input. Yan natin. Sana wala na ibang problema. Maglagay na ako ng speaker. Yan, dalawa. Tapos, ayan, may input na rin. Laptop natin, gumagana. Dalawang sub ang nakakabit. Ngayon, yun oh. Tumatugtog na. Grabe, ang solid na tunog. Ang solid na tunog.
Ang solid ng tunog niya. Ang solid ng tunog. Okay, hanggang dito na lang Okay na. Dito kaya nagprotect to dahil sensor sira. Sa may kabila naman, sira yung output. Tapos yung relay sira din. Dami no. Ngayon ito nakakalibrate na to, naka-fixed bias pa. Okay, 2.7 ang gamit natin. Baba, silipin natin kung may iba pa problema. Wala naman sa control, working naman eh. Okay. Ayan, kuha na lang kulang dito. Balik ko compressor ko na lang to, lilinisan ko na lang, saka tornilyo. And dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.